Person over voice. Mommy, sama si Daddy at Tito Pogi kay Lolo sa farm po. Napatigil ako sa pagkatulala na magsalita ang aking anak. Katabi ko ito habang nanonood ng cartoon sa Cartoon Network. Yes, baby ko. Help nila si Lolo para hindi siya mapagod. Gusto ko din pong help si Lolo. Gusto ko din pong kumuha ng flowers. Napakunot ang aking noo sa sinabi nito. Flowers? Wala namang tanim na flowers dun sa Lolo. Puro vegetables ang tinatanim ni Lolo mo doon. At saka, bata ka pa anak. Maliit ka pa, hindi mo pa kayang tulungan sa Lolo. Sagot ko at inayos ang bangs ng bulilit na nakatabing na sa mga mata nito. Kapag big girl na ako, Mommy, tutulungan ko na po si Lolo. Nakapamewang ito habang nagsasalita. Natawa na lang ako. Pero Mommy, bakit po kinis ni Tito Pogi si Tita Tina? Muling tanong nito sa akin. Marahas na napalingon ako sa aking anak nang magsalita ito ng ganoon. Tama ba ang pagkakarinig ko? Hinalikan ni Lander si Tina at nakita pa ito ng bata. Ano sabi mo, Tricia? Nagganon po sila, Mommy, oh. Ngumuso ito at nagpatunog ng pakis. Baby, sa susunod tatakpan mo ang eyes mo para wala ka nakikita mga ganoon, ha? Manda sa akin yung kapatid kong maharot. Why po, Mommy? Di ba po nag-kiss naman kayo ni Daddy? Tumaas pa ang isang kilay nito. Nabigla ako sa tanong nito. Tama nga naman, kung kami ngayon nag-kiss na ng daddy nito at nakita pa nito pero ayos lang. Pero magkaiba kasi kami ni Tina. Itong anak ko naman na masyadong madaldal at matanong kung minsan ang hirap ding sagutin. Huwag mo nalang pansinin, baby ko. Sige na, watch ka na lang ng TV. Look oh, ang cute ng Powerpuff Girls. Sabay nguso ko sa TV para ibaling nitong atensyon sa pinapanood nito. Nakita kong bumaba ng hagdan sa Tina habang hawak nito ang cellphone. Umupo ito sa amin tapat. Napansin ko pang panay-dot-dot nito ng screen at nakangiti na para bang kilig na kilig. Kaya pasimple ko itong binato ng throw pillow. Sapul sa muka, kaya napaangat ang paningin nito sa akin at masama ang tingin. Ate! Inis ang boss nito. Pinaningkitan ko ito ng mga mata. Umayos ka. Mahina ang boses ko pero may pagbabanta. Bakit naman? Anong ginawa ko? Inis at may pagtataka ang mababasa sa mukha nito. Magsasalita pa sana ako nang sumulpot si Mama. Halina kayo at kakain na tayo. At ko pa ng tanghalian ng mga nagbubukid. Sabay kaming napatayo ni Tina pero ito ay sumunod kay Mama at nagsalita. Sama ko, Ma. Napahinto sa paglalakad si Mama at kunot noong tiningnan nito si Tina. Ikay magpermi dito. Kung ayaw mo magalit ng tuluyan ang papa mo sa'yo. Pinandilatan nito ni Mama at tumalikod na para dumiretso ng kusina. Wala na ako narinig na sagot kay Tina. Binalingan ko ng aking anak. Baby ko, tara, let's eat na. Sumunod naman ito at mabilis na bumaba ng upuan. Pinatay ko naman ang TV. Sabay kaming nagtungo sa kusina. Naririnig ko pang nagmamaktol si Tina. Manahimik ka dyan at baka makurot ko lamang yung singit mo. Mukhang nayayamot na si Mama. Hindi na sumagot si Tina pero busangot ang muka. Pinaupo ko sa Tricia katabi ni Mama at ako naman ay nasa kaliwa niya. Nagsimula na rin kaming kumain. Parang tulad ng dati bumalik sa tuwing uuwi ako ay masayang kumakain kaming pamilya lalo pagkasama si Papa. Pero ngayon wala siya dahil kasama niya si Dustin at Lander. Kaya siguro sumabay na si Mamang kumain sa amin dahil alam niyang may kasabay ng kumain sa bukid si Papa. Matapos namin kumain ay nagpaalam na rin si Mama para maghatid ng pagkain. Kanya-kanya kaming prepare ng baon. Si Mama ay kay Papa, ako naman ay para kay Dustin. Dinamihan ko talaga ng kanin dahil alam kong malakas kumain ng isang iyon. Ito namang si Tina ay inagaw ang bauna nung si Mama sana maghahanda ng baon para kay Lander. Gusto niya ay siya rin. Akala ko tatalakan pa ito ni Mama pero hindi na. Siguro dahil masama ang loob ni Tina dahil hindi pinayagang sumama sa bukid kaya hinayaan na lamang ito. Si Tina na rin ang naghugas ng aming pinagkainan, kaya ang ginawa ko ay nagwalis dahil may nakikita ko mga ilang dumi at mga nakakalat na mga hibla ng buhok. Nagagalit pa naman lagi si Papa kapag may nakikita mga buhok-buhok na nakakalat sa sahig, lalo na dahil puting tiles sa aming sahig ay kitang-kita. Habang ang bulilit ko naman ay tumutok na naman sa TV. Nang matapos, ay napagpasyahan kong kunin ang aking cellphone dahil gusto kong kumustahin si Dustin. Nagdial ako pero out of coverage area lang, kaya asar ako napatitig sa hawak kong cellphone. Ano nangyari? Lobot ba yun? Hindi naman pwedeng walang signal dahil meron naman.
Lalo na hindi naman masama ang panahon dahil ang aliwalas ng kalangitan. Nainis man ay binalingan ko na lamang ang aking anak. Papatulugin ko na ito ngayong hapon. Sleep na, baby. 2 p.m. na. Pukaw ko dito. Pero ito ay seryoso sa pinapanood na cartoons. No, mommy. Nood pa ako. Napanguso pa ito. Ano yung sabi ko sa'yo? Kailangan natutulog sa hapon. Para? Pambibitin ko kay Trisha. Lumaki. Malawak ang pagkakangisi nito sabay pulupot ng maliliit nito mga braso sa aking bewang. Hinalikan ko ito sa kanyang ulo dahil nakakagigil. Mabuti na lamang ay nagpaunlak na ito sa akin kaya nagpakarga na ito. Pinatay ko ang TV at umakyat na ng hagdan papunta sa aking silid. Ilang sandali pa ay paantok ng aking anak kaya inayos ko ng aking kama. Ilang beses muna ako nagkamot sa kanyang likod ng tuluyan na itong nakatulog. Muli ay inulit kong tawagan si Dustin pero ganoon pa rin. Gusto ko pa naman itanong kung ayos lang ba siya sa bukid. Alam kong hindi ito sanay sa mga ganoong bagay dahil nakaupo lamang ito sa kanyang opisina sa harap ng kanyang table bilang CEO. Shucks, ang mga sugat niya. Ngayon ko lang na-realize na hindi pa pala ito masyadong magaling sa tama ng bala. Kaya bigla akong kinabahan at nag-alala ng labis. Minsan ay nagpupunta kami bukid at alam ko kung paano kahirap ang pag-aararo at pagbubuhat ng ilang mga farmers. Paano ko mapwersa si Dustin sa pagtatrabaho lalo na't galit pa si Papa. At baka nilubos-lubos dito ang pagkagalit kay Dustin. Aking kakausapin si Papa pag uwi talaga ng mga ito mamaya. Tumabi ako sa pagkakahiga sa aking anak pero hindi naman ako dalawin ng antok dahil ang isip ko'y na kay Dustin na nasa bukid ngayon. Para tuloy akong sinisilihang oo dahil sa pabaling-baling ng aking katawan dahil sa pag-aalala sa lalaking iyon. Pagpatak ng 5:00 ng hapon ay bumaba ako para magluto ng hapunan namin. Tulog pa rin si Trisha. Nakita ko si Mama sa kusina at may nakahandang mga gulay sa lamesa. Nakarating na pala. Hindi ko malang napansin ang presensya nito dahil puro ako kakaisip. Oh, mabuti na matising ka na. Tulungan mo ako maghiwa ng gulay. Si Mama na napaangat ang muka, kaya mabilis naman akong tumalima. Gusto ko magtanong kay Mama kung anong balita sa pagbubukid ng tatlo ay para namang wala lang kay Mama. Kaya mamaya na lang pagdating nito. Ang bala kung ako na magluluto hindi na natuloy dahil si Mama na lamang ang nagluto. Napansin ko pang wala si Tina dahil tahimik ata ang buong kabahayan. Tanging itong si Tina at si Trisha lamang ang nagpapaingay ng buong bahay. Habang nagluluto si Mama ay narinig ko pa ang pagtawag sa akin ng aking anak kaya pinuntahan ko na lamang sa Trisha. Maya-maya pa ay bumaba na rin kami. Nasa sala kami ni Trisha at manonood na ng TV nang marinig ko ang malakas na hakbang pababa sa hagdan. Si Tina. Patakbo itong lumabas ng bahay pero bigla pa ako nagtaka nang may narinig na akong kalansing ng lumang gate namin. Maya-maya pa ay nakita ko si Papa na pumasok. Si Mama naman ay nagmamadaling lumapit kay Papa na galing kusina pa. Lolo! Masayang bati ng aking anak. Lumapit si Papa at tinawakan nito sa ulo. Apo ko maganda. Mamaya na ang halik ha. Babaho pa si Lolo. Malambing itong nakayuko sa aking anak. Okay po Lolo. Mabilis na tumango ito. Napabaling naman ako sa pinto. Si Dustin na hindi maitsurahan ang muka. Mukha itong marungis at pagod na pagod. Kaya nagmamadaling lumapit ako dito. Dustin! May pag-aalala kong tawag dito. Sweetheart! Mabilis na dumukwang ito sa aking muka para humalik. Ano nangyari sa'yo? Mukhang napagod ka na gusto sa bukid ah. Umiling ito. Ayos lang ako, sweetheart. Huwag ka mag-alala. Mamaya pa sana ako pupunta dito dahil mabahot madungis ako pero hindi kita matiis eh. Parang batang umuso ulit ito sa akin at gustong humalik na naman kaya mabilis akong lumayo ng konti. Napairap na lamang ako sa lalaking ito. Daddy! Malakas na tawag ni Trisha na nagtatakbong palapit sa amin. Baby, dyan ka lang muna. Huwag ka muna lalapit kay Daddy. Mabahot madungis pa ako. Si Dustin na medyo humakbang pa atras para hindi makalapit sa kanyang anak. Ay? Desmayado naman ang aking bulilit. Babalik ako, baby. Dito ka muna, okay? Ako malalabas ito ng pintuan na magsalita ako. Wait, sasama ako. Sabi ko dito at binalingan ng aming anak. Baby ko, dito ka muna kay Lola ha. Sasamahan ko lang si Daddy. Okay ba yun? Kahit nakasimangot ang mukha ni Trisha ay tumango na lamang. Kaya kinarga ko muna ito at pinuntahan si Mama. Nagpaalam ako sasaglitin ko si Dustin. Alam kong gusto magtanong ni Mama pero hindi na lamang niya ginawa bagkus ay binalingan na lamang niya ang kanyang apo. Wala si Papa. Tsak, naliligo na iyon.
Nang makalabas ay nakita ko pang hinihintay ako ni Dustin malapit sa gate, kaya malalaking hakbang ang aking ginawa. Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang t-shirt. Tara na, ngiti ko dito. Nakita ko ang pagkislap sa mga mata ni Dustin. Parang iba. Parang alam ko na ang mga galawan ng mata nito. Kabisado ko na ito eh. Hindi na lamang ako umimik at tinawakan nitong aking kamay ng mahigpit. Patawid na kami at kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paanong mag-umpukan ng mga tao sa harap ng tindahan ni Aling Marites. Pero inignora ko na lamang ang mga ito. Mainggit sila. Naalala ko kung paanong mapanghusga ang mga mata ng mga kapitbahay namin. Ngayon, ngangas sila sa inggit. Ang gwapo ba naman ng Dustin ko? Ilang minuto lamang na paglalakad ay palapit kami sa apartment na tinutuluyan nila Dustin. Saktong pagbukas ng gate ay pagluwal ni Lander na bagong ligo at mabango pa. Kasunod dito sa tinat, napasipol si Dustin. Malupit ka talagang sniper body. Ngisi ni Dustin kay Lander. Damn you. Magkaiba tayo. Sinamaan ito ng tingin bilang ganti si Dustin. Ngumisi lamang ito. Sa tina naman ay nakita ko ang pamumula ng muka. Nagpaalam na rin ang mga ito para umuwi ng bahay. Magka-holding hands pa nga. Kau naman. Tanasan ko ng kilay ang lalaking ito. Why? Patay mali siya pa ito at hawak kamay pa rin ang pumasok kami sa gate. 6 na paupahan ang naririto at nasa pinakadulo naman ang kanila. Ilang sandali pa'y pumasok kami sa loob. Napansin kong malinis ang buong kabahayan. Kahit pa lalaki na nakatira dito ay marunong din sa kalinisan. Naka-organize ang mga gamit. Kahit pa hindi naman maraming laman ng gamit ang buong kabahayan ay maayos naman. Sige na, maligo ka na. Sabi ko rito. Tumingin lamang ito sa akin. Kakaiba na naman ang paraan ng titig nito sa akin. Bakit? Tanong ko kahit pa may hint na ako. Namiss kita, sweetheart. Parang paus nitong pagkakasambit. Diyos mio, inabot na naman ng kahalayan ang bakulaw na ito. Maligo ka muna at baka hindi kita matansya. Asar ko dito. Tumawa lamang ito pero bago pa ito umalis sa aking harapan ay mabilis niya akong hinalikan. Umalis ito sa aking harapan ng nakangisi. Napapailing na lamang ako. Pero mabilis na naghanap ako ng medicine kit. Sakto naman ay nakita ko agad sa taas ng tukador. Dahil ito talaga ang bala kong gawin kung kaya ako sumama sa lalaking iyon. Para malinisan ko ang sugat nito. Pumasok ako sa kwarto na hindi nakalock dahil ang isa ay sarado. Tsaka kay Dustin itong kwarto. Nakita ko ang malata namin sa baba ng kama kaya lumapit ako at naupo sa kama. Inilabas ko ang mga damit. Nandito ang mga damit ko pati na ang kay Tricia. Nawala na sa isip ko ang gamit namin dahil sa nangyari kahapon. Itinabi ko ang mga iyon para iuwi sa bahay. Kumuha naman ako ng komportableng t-shirt na kulay dark blue at pinarasan ko ng 6-pocket shorts. Pati na rin ang malaki niyang boxer shorts. Grabe, ang mga isinusuot ng taong ito. Pambakulaw talaga. Napatigil lamang ako sa ginagawa nang may maamoy na mabangong sabon panligo. Napalingon ako sa akin likuran at nakita ko sa Dustin na basang-basa pa ang katawan at nagpupunas ng buhok. Nakatapis lamang ito ng tuwalya ang pang-ibaba. Para ka namang engkanto dyan, ang bilis mo pang maligo. Nakaangat ang aking kilay pero bago pa ako tuluyang magtaray ay nakita ko ang sugat nito. Yung mga sugat mo. Napatayo ako para suriin iyon. Medyo naghihilom na pala pero hindi pa rin sapat dahil kailangan pa rin itong gamutin. It's okay, sweetheart. Gagaling din ako. Hindi ka dapat nagbubuhat ng mabibigat doon sa bukid. Hindi ka pa magaling eh. Hinawakan ko ang kamay nito at pinaupo sa kama. Diyan ka lang, lilinisan ko pa rin yung sugat mo. Mabilis na hakbang ang aking ginawa at kinuha sa salang medicine kit. Pagbalik ko hindi na ito nagpupunas ng buhok. Huwag kang gagalaw ha. Utos ko dito at sinimulan ko ng linisan ang sugat nito sa dibdib at balikat. Kahit pa medyo natuyo na ang sugat nito ay hindi pa naman ito tuluyang magaling, lalo na kung bumaon sa katawan nito ang bala. Matapos ko maingat na linisan ang mga sugat nito ay tumayo ako ng tuwid. Kanina ko pa napapansin ang apoy sa mga mata nito pero hindi ko ito sinusulyapan at baka wala akong matapos sa paggawa. Iniinom mo ba ang gamot mo para sa sugat? Tanong ko. Tumango naman ito. Yes, sweetie. Nang matapos ay niligpit ko ang mga pinagamitan ko at tumarap dito. Pero bago pa ako magsalita ay inunahan niya akong sunggaban at ngayon ay mapusok na niya akong hinahalikan. Ang lalaking ito na hindi na nakatiis ay halos mapugto ang aking hininga sa paraan ng aming paghalik. At parang isang pitik lang ay parehas na kaming hubad at nakaibabaw na ito sa akin. Wala nang atrasan dahil nagsimula na itong gumalaw sa akin. Pawis na pawis kaming natapos. Natampal ko pa ito sa kanyang matigas na abs.
Loko ka talaga. Tara na nga't baka hanapin na tayo ng ating anak. Pabebe ko pa dito. Nakangisi lamang ito sa akin. Obvious na nagtagumpay. Let's go, sweetheart. Sabay kami lumabas ng apartment at muli, ang mga marites sa harap ng tindahan ni Aling Marites ay nag-umpukan. Nang makapasok sa loob ng bahay ay busangot ang mukha ni Papa pagkakita sa amin. Nasa harapan na sila ng lamesa at parabang kanina pa kami hinihintay. Pagkatagal nyo, bilisan na ninyong maupo at nang makakain. Mukhang naiinip at pagkayamot ang nasa boss ni Papa. Kinuha ni Dustin sa Trisha kay Tina at sabay kaming naupo. Sabay-sabay na kaming naghapunan. Lumipas ang mga araw, nakasama pa rin si Dustin sa bukid ni Papa. Palagi ko itong kinukulit kung ano ba ang ginagawa nito at baka nahihirapan na sa bukid dahil sa tuwing umuwi ito ay parabang nakikipagpatentero sa kalabaw dahil parang basahan ang damit sa sobrang dumi. Ayaw naman ako nitong sagutin. Laging ang sagot nito ay magaan lang daw ang trabaho. Malayo-malayo daw ang hirap kumpara nung nasa military training sila sa ibang bansa at sa tuwing nasa mission sila. Kahit gustong-gusto ko pang magtanong dito ay lagi naman itong iniiba ang usapan, kaya nananahimik na lamang ako. Minsan natanong ko si Papa pero pinagalitan lang ako. Habang si Lander naman ay hatid sundo kay Tina. Sa eskwela man o sa pinapasukan nito sa OJT. Bantay sarado pa nga. Sumusunod lamang ito sa bukid kapag half day lang ang pasok ni Tina. Kaya madalas ay magkakasama kami mga babae dito sa bahay. Naghahatid na lamang ng pagkain si Mama sa bukid at umuwi na rin agad. Tanghali ngayon at katatapos lamang naming mananghalian. Kasalukuyan ako naguhugas ng pinggan habang ang anak ko naman ay nakaupo sa maliit nitong upuan at nakatutok ang mga mata sa telebisyon. Si Tina naman ay nasa kwarto ata niya, habang si Mama naman ay naghatid pa ng pagkain sa bukid. Narinig kong may nagpipihit ng doorknob. Sakto naman nakatatapos ko lang na maghugas at nagpupunas na lang ng basang braso. Mabilis na napadako ang mga mata ko sa pintuan. Sa Trisha na pilit na inaabot ang doorknob. Anak, anong ginagawa mo? Mabilis na lumapit ako rito. Someone is calling outside, Mommy. Nakatingala ito sa akin. Kunotno ako habang hinawakan ng doorknob at binuksan ito. Naglakad ako palabas at ramdam ko ding nakasunod sa akin si Trisha. Narinig ko ang pagkatok sa amin lumang gate kaya nagsalita ako. Sino yan? Malakas kong tanong. Hindi naman ako kinutuban kung may masamang nilalang ang nangangatok sa tanghaling tapat na ito. Kaya mabilis kong binuksan ang kinakalawang na gate. Konting awang lang ang ginawa ko, sakto para makita ko kung sino man ito. Thanks God, nakita din kita, Tanya. Bahagyang nagulat ako dahil ang taong nasa harapan ko ay si Romeo. Isa itong makulit na manliligaw ko dito sa lugar na ito. Tumikim ako. Anong kailangan mo, Romeo? Masungit kong tanong. Tumawa lang ito na parabang hindi alintana ang pagsusungit ko. Sa bagay, sanay na rin naman na ito sa trato ko sa kanya. Wala ka ba ding pinagbago, may Tanya? Napakalawak ng pagkakangiti nito na kulang na lang ay mapunit pati na ang pisngi. Napaikot na lang ang eyeballs ko. By the way, lalo kang gumaganda ngayon sa aking paningin. Kumusta ka naman sa Maynila? Feeling close na pagtatanong nito. Ganun pa din. Busy palagi. Walang gana kong sagot. Kung ganun, sakto naman at nandito ka na. Meron pala akong pasalubong. Nito sabay angat ng dala nitong malaking bayong. Hindi ka na sana nag-abala, Romeo. Napapagastos ka pa. Sasagot sana ito nang biglang sumingit ang anak ko. Manong? Sa Trisha. Hey baby Trisha. Ang ganda-ganda mo talaga, like your mommy. Nakangiti itong yumuko at tinawakan sa ulong aking anak. Mommy? Si Manong lagi punta dito, dala siya fruits and vegetables. Nakatingala itong napatingin sa akin at tumawak sa laylayan ng damit ko. Ganun ba? Thank you, Romeo. Ngiti ko dito. Kumamot naman ito sa ulo na parabang nahihiya pero nagsalita ulit ang makulit kong anak. Sabi ni Manong tawagin ko daw siyang papa pag umuwi ka na daw, Mommy. Napataas ang isang kilay ko tumarap kay Romeo. Ito pala yung kinukwento ni Trisha sa kanyang daddy. Anak ng tipaklong. Pero bago pa makasagot ito, inunahan na naman ang madaldal kong anak. Mommy, bakit ko po tatawagin siyang papa? Parang ikaw po, tawag si Lolo ng papa? Lolo na din po ba si Manong? Napaawang na lang ako sa sinabi ng aking anak. Manong, ask mo po si daddy ko kung gusto mo pong tawagin kitang papa. Inosanteng tumingin ito sa lalaki. Daddy? Baka sa mukha nitong pagkagulat at pagkalito. Magsasalita sana ako pero itong anak ko'y nauuna lagi.
Opo, mamaya uuwi si Daddy. Nasa farm po siya kasama si Lolo. Wait mo po siya. Tumingin ng diretso sa akin si Romeo. Tanya, hindi ba't single ka? Kahit kailan hindi pa kita nakitang may nobyo. Kaya nga matagal na kitang gusto. At kahit na nagkaroon ka ng anak, mas lalo kitang minahal dahil hindi kanya pinanagutan. Sinong Daddy sinasabi ni Tricia? Nakita ko sa mga mata nito ang sakit. High school pa lang kami palagi na ito nagpaparamdam sa akin pero hindi ko ito pinapansin. Alam ko mahihinto na ito lalo na nung nasa Maynila ako, nag-aral ng kolehiyo. Hanggang sa nagkaanak ako hindi ito tumitigil. Matino naman tao itong si Romeo. Gwapo at malinis sa katawan. May maayos na trabaho at desente ang pinagmulang pamilya. Ang kaso lang talaga ay wala akong nararamdaman na kahit ni katiting dito at parehas lang sila ni Anton. Hindi ako naniniwala. Kailangan makita ng dalawang mata ko para patunayan ang mga sinasabi ng anak mo. Hindi ako titigil na mahalin ka, Tanya. Biglang nagseryoso ang mukha nito. Ibinaba nito ang malaking bayong at walang pasabing tinalikuran kami at sumakay sa motor nito. Hindi man lang ako nakapagsalita dahil bigla na lang ito lumayas sa aming harapan. Hindi tuloy ako nakapagpasalamat man lang. Mommy, galit po si Manong? Sa Tricia na hinihila-hila pa ang damit ko. Hayaan na natin siya. Tara na anak sa loob para makatulog ka. Sumunod naman ito at naunang pumasok. Ako naman ay binuhat ang malaking bayong na bigay at iniwan ni Romeo. Punong-puno ito ng laman at may kabigatan. Inilapag ko sa aming lamesa at inisa-isa ang paglabas. Maraming iba't ibang klase ng sariwang gulay at prutas. Meron pang mga tinapa, bagoong at alamang. May ilang mga boteng maliliit na ang laman ay mga minatamis. Kaya inayos kong inilagay ang iba sa ref. Ang iba naman ay inilagay ko sa plastic na basket na maliit. Inilagay ko din ang minatamis sa taas ng cabinet. Napapailing na lamang ako dahil sa ginagawa ni Romeo. Magpapasalamat na lamang ako kapag nagawi siya dito dahil tiyak naman na babalik pa iyon. Wag lang talagang magpang-abot sila ni Dustin. Kung mangyari man iyon, ang hiling ko lang ay wag sanang abutin ng pagkabuwang ang lalaking iyon na masyado pa namang seloso. Nang matapos ako'y nilapitan ko sa Tricia dahil papatulugin ko na siya. Tara na anak, matulog ka na para lumaki ka na baby ko. Masuyo ko itong hinalikan sa pisngi. Okay mommy. Mabilis naman itong nangunyapit sa aking leeg. Nagpabuhat pa nga. Hinahagod ko ang likod nito at minsay kinakamot ng mahina para lang makatulog itong makulit. Nasanay na kasi itong nagpapakamot ng likod kapag matutulog. Hanggang sa napansin kong malalim na ang paghinga nito. Tumayo ako para bumaba nang marinig kong may bumukas ng gate. Baka si mama na iyon. Bumukas ang pinto at bumungad si mama. Kunot-no itong tumingin sa akin. Naparito pala si Romeo? Bungad na tanong ni mama. Opo ma. Paano ba po nalaman? Takang tanong ko. Sino pa? Di ang mga marites dyan sa tawid. Dumiretso ng lakad si mama sa kusina kaya sinundan ko. Sinabihan ko na nga ang binatang iyon na tigil-tigilan na ang pagpupunta dito. Ang hilig pang magdala ng mga gulay at prutas. Sabi ni mama at napadako ang mga mata nito sa basket na maliit na may mga lamang gulay. Sinilip din ito ang ref. Sabi ko na nga ba? Napapailing na lamang si mama. Sinabihan ko na po siya mama na huwag na magdadala. Ayaw naman. Ang kulit niyo po. Mukha naman siyang mabait. Ang kaso, parang may itinatago ang pagkatao nun Tanya. Maski ang papa mo ay ayaw doon. Ngayon ko lang nalaman na parehas pala kami ng pakiramdam ng mga magulang ko kay Romeo. Mag-iingat ka doon anak, lalo na't nandito ang totoong tatay ng aking apo. Hindi lingid sa aming kaalaman ng iyong papa na may sinabi yang si Dustin. Tingnan mo ang kotse niya. Mukhang milyones ang halaga. Parehas sila ni Lander. Tinitigan ako sa mata ni mama. Sa ilang araw na nagdaan anak, kahit paano'y nakukuha na ni Dustin ang aking loob. Mukha siyang mabuting tao. Sa katunayan nga niyan, pinapahirapan ito ng papa mo sa bukid. Sinusubukan ng kakayahan ng lalaki pero sa tingin ko'y lumalambot na rin ang kanyang puso dito. Minsan, nahuhuli ko sila nag-uusap ng seryoso. Minsan ay nagtatawanan pa. Kaya sa tingin ko ay napatawad na siya ng papa mo. Mahabang litanya ni mama. Parang gusto tuloy tumalo ng aking puso sa narinig. Naluluha ako na patingin kay mama dahil sa aking narinig. Kung gano'y tinatanggap na nito sa Dustin. Salamat po ma. Kayo ni papa. Lumapit ako kay mama at niyakap ito. Tuluyang tumulong aking luha. Naramdaman ko ang paghaplos ng palad sa aking likuran. Ikaw ba'y aming matitiis anak? Anak ka namin. Matigas lang ang mukha ng papa mo pero malambot naman ang puso nun. Hindi ko napigilan ang matawa kahit naluluha.
Pinaharap ako ni Mama. Matitiis ba namin ipagkait sa inyo ang buong pamilya? Lalo na sa ating makulit na si Trisha. Ngayon niya pa lamang nakapiling ang totoo niyang tatay at nakikita namin kung paano niya kamahal ang kanyang daddy. Kahit si Dustin, makikita mo sa kanya pagiging isang mabuti at mapagmahal na tatay. Katatapos lamang namin na maghapunan at nandito kaming tatlo sa sala habang nanonood ng TV. Nakakandong si Trisha sa kanyang daddy, habang si Tina naman ay nasa kusina at naguhugas ng pinggan. Kasama nito si Lander. Si Mama naman at Papa ay nasa kanilang silid na. Napagod daw si Papa sa dami ng kanilang ginawa kaya maagang magpapahinga. Daddy, andito po kanina si Manong. Pambasag sa aming katahimikan ni Trisha. Napadiretso ako ng pagkakaupo. Mukhang magsusumbong na si Trisha sa kanyang daddy. Pinandilatan ko pa ito pero parang walang epekto dito. Sinong Manong? Niyuko nitong anak at hinalikan sa buhok. Tamang himas naman sa akin bewang si Dustin habang nakayapos ang kaliwang braso nito sa akin. Manong po, bigay siya vegetables and fruits. Tapos galit siya daddy nung umalis. Di ba mommy? Inosenteng mukha ni Trisha na tumingala sa kanyang daddy. Biglang pinisil ni Dustin ang aking bawang. Base sa pagpisil nito ay para bang banta, kaya natampal ko ang braso nito. Nagalit? Kanino siya nagalit? Kunot no ito pero hindi ito tumitingin sa akin kundi sa aming anak lamang. Tama na yan baby. Singit ko. Masamang tingin na ibinigay sa akin ni Dustin. Tell me baby. Muling balik nito kay Trisha. Di ba kwento ko po sa iyo daddy? Tawagin ko daw papa si Manong pag umuwi na si mommy. Pero sabi ko po ask muna kay daddy. Tapos usap sila ni mommy. Nagalit siya daddy. Iniwan niya po yung bayong. Kwento ng aming anak. Bigla akong nilamig at pinagpawisan dahil naramdaman kong biglang aking katabi na dumilim ang aura ng muka. Nakita ko ang pag-igting ng panga nito. Ang kamay nitong nasa bewang ko ay napatigil sa pagpisil sa akin. Marahas na napalingon si Dustin sa akin. Kinabahan akong bigla. Can you tell me what's happening? Mababa ang boss nito ngunit mapanganib. Para bang nagtitimpi lamang. Hindi pa man nakakabukang aking bibig na magsalitang muli si Dustin. Tinignan nito ang aming anak. We should sleep early na baby. Tumayo ito habang buhat sa Trisha. Nauna pa maglakad ito patungo sa hagdan kaya wala na ako nagawa kundi pinatay ko na lamang ang TV. Sinundan ko sila sa aming kwarto. Nakita ko pang inilapag na maayos si Trisha sa kama. Mag-toothbrush muna tayo baby para magsuot ka ng pajama. Ako na. Sa Dustin na nilagpasan ako. Mukhang masama pa rin ang timpla ng mukha nito. Hinayaan ko na lamang ito at inihanda ang isusuot ng aming anak. Ilang sandali lang ay binihisan ko na sa Trisha at maayos na pinahiga. Tumabi ako dito. Humiga para kamutin ang likod nito hanggang sa makatulog. Ramdam ko ang pagtabi ni Dustin sa akin. Alam ko medyo maliit ang kama ko, sakto lang sa amin ni Trisha. Kaya ngayon tuloy ay para kaming siniksik na sardinas. Hindi tuloy ako makakilos ng maayos at baka bumagsak at gumulong naman itong si Dustin kapag gumalaw ako ng konti dahil nasa dulo. Dustin, baba ka muna, baka mahulog ka. Ilang sandali muna itong tahimik na napabuntong hininga. Sino ba yung tarantadong iyon niya? Hindi nito pinansin ang sinabi ko, bagkus ay galit pa na nagtanong ito. Si Romeo, matagal mo na bang manliligaw? Paninigurado pa nito. Ha? Ano? Medyo. Umahon muli ang aking kaba. Shit! Mahina nitong pagmumura. Napakasulot tuloy ako. Nayos ko ang pagkakakumot ni Trisha at baka biglang magising dahil kay Dustin. Tabi-tabi pa naman kami dito sa kama. Shh! Dahan-dahan ka naman. Natutulog ng anak mo. Malumanay kong pakiusap. Baka sakaling kumalma. How the hell he has the courage to say that dumb word to my daughter that she can call him Papa? I want to kill that bastard. Walang habas na pananalita nito. Bagamat mahina man ay nanunood sa mga buto ko ang galit na nararamdaman nito. Calm down, Dustin. Napatihaya ako, tumarap ako sa kanya. Hinawakan ko ang pisngi nito at pinaharap sa akin. Hayaan mo na yun. Magsasawa din yung kakasalita ng ganoon. Hindi ko naman siya pinapansin eh. No, I want to face that asshole. Mariing sambit nito. Tama na yan. Umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Salubong ang mga kilay nitong nakatingin sa akin. Pinapauwi mo na ako? Siyempre, uuwi ka na. Bawal ka dito at baka magalit pa si Papa. Bakit magagalit? May anak na tayo.
Nakurot ko tuloy ito sa matigas nitong braso. Sige na, umuwi ka na. Bukas naman ay Sunday na kaya dito ka maghapon. Dito lang ako at baka magpunta na naman ang gagong iyon. Masalisahan pa ako. Parang nasisiraan nitong sabi. Ano ba Dustin? Masyado ka talagang seloso. Para lagi kang aagawan. Andito lang naman ako, hindi kita tatakasan. Pagtatala ko. Sweetheart, sinisigurado ko lang na walang aagaw. Nang dapat ay para sa akin. Ikaw ay akin lamang. Kayo ng ating anak. Mahal kita. Sobrang mahal na mahal ko kayong dalawa. Kayong buhay ko kaya ayoko may aaligid at baka samain lamang sila sa akin. Seloso akong tao at inaamin ko iyon. Ayokong titingin ka sa iba at baka magkagusto ka sa kanila. Paano naman ako, sweetheart? Paano naman kami ng anak natin pag iniwanan mo kami?